Lipad muna tapos kain, ano. Ayan, ganyan ang routine natin yan. Uy, sige, practice muna. Lipad. Yung dalawa may iwan, yung mga YBs natin. Diyan kayo muna, paaraw lang muna kayo. Lahat lumipad, Ang humidity ay 55. So lahat ng division magkaka-angle bar. Bubuuin na yung pinaka mga tubular. Ayan na, yung flat bar, okay na tayo. Ayan na, isang magandang buhay mga kalapatids, ka-farmer na mga kalapatids natin dyan. Ayan, maraming pong salamat. 1,200 subscribers na tayo. And going up. Ayan, thank you so much po. Uy, kinakabahan ako pagka sisilip ako dito gutom, gustong lumipad. Ano ang gusto ninyo mga baby? Lipad muna tapos kain, ano. Ayan, ganyan ang routine natin yan. Uy, sige, practice muna. Lipad. Yung dalawa may iwan, yung mga YBs natin. Diyan kayo muna, paaraw lang muna kayo. Lahat lumipad, Ang humidity ay 55. Ang galing. Okay tayo, wala tayong magiging problema. Pagka ina-analyze ko yung maganda din po yan naman, nakikita ko lagi. Humidity ay 55. Yan, paaraw tayo. Tapos may nabili ako sa online kasi medyo mahal yung Victory na cod liver oil. Ginagawa kong binder Eto mga farmer, kaya lang pagtingin ko hindi naman nakalagay fish oil in soybean oil. Patay tayo dyan, sabi ko. Pero yung iba naman ginagamit ito pang lang. Pero mas maganda sana kung purong fish oil. Tingnan natin. Ayan, comment na lang po sa mga kalapatids natin na gumagamit nito o baka hindi po maganda. Kaya lang sayang naman magkano babili ko nito. Ayun ganda. Ay, lumilipad sila, tumataas mga ka-farmer. Maya niyan, lalanding na sila dito. Gutom na. Ewan ko lang kung lalayo itong mga ito. Ay, may nakalanding na agad So yan yung speed ng ni Rambo, 1030, looking good. Although hindi siya nanalo sa pooling dahil 1030 ang nanalo ata 1160, parang ganon. So ayun, kulang pa sa practice siguro yung ibon. Medyo hindi pa yung ruta. Kasi sabi ni Rambo yung ibang mga kalaban kuya mga old birds daw. Syempre young bird lang yung pinanglalaban natin. Siguro mga nasa 6 months old pa lang yung mga yan. Yung kalaban daw ay matatanda na. Kaya nga next year daw, yung singsing na yun lang, yung binili kong singsing na yun lang ang i-allow nilang makasali. Mas maganda na, kasi at least magkaka-age po yung yung kalapate. So ayun, papakain lang tayo. Unahin na muna natin yung mga inakay natin. Papakita ko din syempre ating mga inakay. Ayan na, papakain na natin. Pasok na, pasok! Pasok! Yung iba pasaway Ganda kasi ng panahon ngayon. Talagang napakagandang Romonda. Yung iba pumasok na. Ayan, nagpapasokan na sige, kain na muna at roronda ulit. Nako, talaga naman. Umikot pa. Bitin pa daw kami, sabi niya. Ay, may kalaban. Ayun
Nabitin pa kami, boss. Yan, dito tayo sa lilim. Napakainit. Ayan po yung kumakain ng tilapia. Ayun, ibon na yun. Laki, no? Ikot pa kami, sabi nila. Bitin. Ige. So ayan, meron tayong mga nako, maraming salamat. Marami po tayong mga kaibigan, mga subscribers. Magpapasalamat po ako ng taos puso sa inyo na ayan, may mga magpapadala. Surprise na lang daw. Uy, kalapati din yun, oh. Layo, oh. Ayan, oh. Galing, ah. So ayan, surprise na lang daw po at darating na lang. Alam niyo po ba kung ano, mga ka-farmer? Major Pain. Ano pa ba? Ex Machina line. Wow. maraming pong salamat. Mukhang upgrade at agad ang ating mga ibon. So ayan, thank you so much po. Taalagaan po natin. Actually spoiled na nga eh. Pero si Bebe naman ay ano, full support naman po sa akin. Kung ano man po yung desisyon, no, ay sumusuporta naman po siya. Binibiro-biro niya lang ako. Sabi niya sana nakapasolar na tayo. Sabi ko, Bebe, huwag kang mag-alala at ano naman yan, blessing in disguise. Tingnan nyo, marami po ang ano, marami ang talagang kontra. Pero hindi ko naman masisi, syempre, dahil sabi ko nga, may mga nagkakalapati talaga, may mga asawa nila ayaw talaga eh, 'di ba? So swerte yung mga yung mga talagang passion po nila yung pag-aalaga ng kalapati at yung mga asawa nila ay nakasuporta. Pero yung iba kasi talaga ay against talaga. Hindi nila po talaga, siguro hindi mahilig sa ibon or hindi nila maintindihan, ano. So hindi ko naman masisi yung ganun. Kaya ayun, swerte din po ako. Naandito na po yung naandyan na yung kumbaga blessing in disguise. Ayun, dahil nakagawa tayo ng bagong channel at sa tingin ko ay kahit papano ay ano naman, malaking tulong yun, mga ka-farmer. Ayan, kain na. Hirap tawagin ito mga ito. Kapaliparin ko din naman po sila mamaya dahil ano naman yan eh, para masanay silang ganda ng panahon. Sayang naman makaikot sila na makaikot. Kain muna. Nasanay ko lang sila na after round nila ng umaga ay after 30 minutes kakain sila. Tapos mamaya pagka nakita ko nakapasok na lahat at nakakain na ay alpas uli. Ayan, hiniram ko lang po yung YB netong dalawang ito. Ayan, oh. Ang ganda. Ayan. Nag-iisa lang yan. Mukhang pula din. Ayan, oh. Imbrek to, imbrek. Tapos yung ating itim, ano na naman, matamla, di ko makaalis-alis sa hospital. Pero kumakain naman yan. Itong dalawa, mukhang magaling na. Kaya gusto ko malapad-lapad yung ano, yung hospital natin doon dahil maihiwalay mo sila ng by cage, ano. So ayan, mga napanood natin, ginagaya natin, mga farmer. Ayan, painumin ko lang po ito ng jelly-wang at calcium. Ayan na. Di pa tayo nakapagpa-vitamins, doon lang muna. At ikutan lang muna natin yung ginagawang loft. Ayan. Nag-iisip ako ng magandang vitamins, sinahalo na sa pagkain. Parang masyadong time consuming po yung pagsusubo. At the same time ay na-stress pa yung ibon, ano. So maghahanap ako ng ibang way na baka pwede naman ihalo na sa pagkain. Pero syempre may mga ano talaga, yung paggagamot hindi maiwasan. Pero kung maikakat natin yung subo-subo, lalo na po sa mga breeders and flyers, mas maganda. So ayan, marami naman po nagtuturo, yung malunggay powder, yung ano ba yan, Picotrin ba yan? Hindi ko masyadong kabisado yung mga ano. Tapos yung basta 4 o 3, ako nga naglagay pa ako ng luyang dilaw.
konti para kako ay maganda din pala sa ibon ano. Pero so far ayan, parondahin na uli natin sila kasi sabik pa silang lumipad mga ka-farmer, kaya lang nangingibabaw yung gutom. So ngayon naandito na sila sa loob, ayan halos sakto lang yung kinain nila. Lilipad uli yan at maglalakwatsa na, busog na ano yan, busog na yan, okay na, tatambay na yan. Tatambay na yan, okay lang, at least may exercise sila. Uy, maghapon ibababad natin yan. Pumasok sila sa gusto nila, pumasok sila. Yung iba ayaw ata lumabas. Oy, huwag kayong sasabay. Naiwan tuloy yung dalawang pula. Loko, gigil to. Mahirap pakakawalan muna yan. Huwag muna, viewing lang muna kayo. Ayan. Uy, baka maapakan ng mga okra dito. Ayan ito okra si Kongkong dito. Ayan yung kalabasan natin. Itong loft natin sa side, gulayan. Tapos pigeon loft. Tingnan natin kung ano na ba ang susunod na kabanata. May nag-comment pala, idikit na daw yung Hardy Flex doon sa sa ipapatungan ng yero para nga naman hindi na hindi naman ako may magfi-framing. Na kami. Tawag dito. Rekta na din. Pero parang mas maganda yung may space din po yung yung Hardy Flex doon sa yero. Para may insulation pa rin yung kahit yung hangin lang. So ayan, flat bar na. Nagano na lang kami yan. Hey, ka-farmer Rudolph. Tingin ko ka-farmer, ano na ito? Flat bar na lang. Sabi nga ni Papa yan, mas matibay pa. Mas makakamura pa. Ang pinapasok na yung angle bar. Ganda na itong naka-steel matting na. Pipintura na pala sila pininturahan na din nila. Gray. Siyempre. Init ng panahon ngayon, grabe. Pwede silang maglagay ng ng bang pwedeng ilatag dyan, net? May mga net tayo na muna. Ilatag sila ng net. Grabe init. Ayaw mo magpalatag muna ng net dito? Yun? Sobrang init net. 'Di ba? Yung trusses parating na rin. Sabagay. Mas magiging matibay na rin yung flat bar, Buti na lang ating kaibigan si Dan Galang, sabi niya, tol, iyan mo na flat bar, sa tingin ko mas maganda. O nga sabi ko, di ko naisip yun. Makapal na po ilalagay namin. Tapos ang pagitan ay 1 ata. Awang naman 270 ang isang flat bar. So ang mailalagay na ilang na din, ilang 50 piraso daw pero makakamura pa din compare doon sa plastic matting. Aabutin ng 20 plus yung computation ko. Plus yung steel matting pang ilalatag. Yung flat bar wala nang steel matting. Kaya ngayon mas doon pa lang tipid na. Jun,
May ano ako, may adjustment. Pwede ba? Pwede, kaya naman natin ilipat, ano? Kasi gusto ko nang pagtabihin yung kak tsaka yung hen. Mas maganda daw. Oo, kasi yung motivation ba na nagkikitaan sila pero hindi nagpapang-abot. Mas maganda daw yon. So bali magiging 2.6 ang magkadugtong natin bago tayo mag-breeder. 2.6. Magdudugtong ka lang naman ng isang ano, di ba? Oo, hindi ito lang. Hindi. 6. Oo. Oo. 6 yan. Eto. Kasi in-alternate natin eh. Pwede kaya natin pagtabihin na lang yung 2.6. Oo. Bago mag-breeder, no? Oo. Kasi nga, sabi nila mas maganda daw yung nagkikitaan pero hindi nagpapang-abot. So, motivation ba? Ang tinatawag nila. Galing din ng mga ano natin, mga teacher natin sa pagkakalapate. Marami pong salamat. Uy, ayan, kakatawag ko lang mga ka-farmer sa ating mga tropa at walang available na puting long span ang kulay. So mukhang pupunta ako ng Santo Domingo para mag inquire. Kaya lang kailangan masukat na ng maigi kasi ito, yung likod nito yero din yan, magiging yero din po ang likod. Then sa kabila, yun na yung hardiplex. Wala daw dito. Kulay blue, green, brown, and gray. Yun daw po ang mga available na kulay. Ayan, naglalagay na pala sila ng brace. Ayaw, saan ba tayo dadaan? Dito tayo dahil tayo ay baka mahulog. Ayun, naglalagay muna sila ng mga brace. Iniintay po nila yung bakal na ano, na di-deliver maya-maya. On the way na daw. Ayun, galing oh. Nakasibat pala doon oh. Ako. Kulang pa, nakasawsaw pa. Sabi ko lagyan ng net, kaya lang sabi niya kuya ganun din, darating na't magkakabit na rin ng mga siparlings. Kaya ayun, wag na lang. Ay sabi ko sobrang init nga. Mamaya bibira ng ulan ako po.
Parang wala pa po ata akong nakitang ano no, sa mga vlog wala pa po akong nakitang pigeon loft na nasa ibabaw ng fish pond. Karamihan nasa taas ng, parang nabaliktad yata kami Tama kaya itong aming ginagawa. Pero ayan, andyan na yan mga farmer. Yun nga, itong nagchat-chat kami ni Jomar, yung aking kaibigan din, kaklase, na nagkakalapate. Sabi niya, kalaban mo dyan yung singaw ng fish pond. Sabi ko, meron naman akong ibang naisip na kasi wala na po talaga wala na tayong iba. Ala ka naman sa roof deck tayo mag-alaga. So ito, ang flooring, ayan, sarado po yan. Baka maglagay na lang po ako ng isang maliit na awang for droppings kung gustong ilaglag Tapos ang mga singawan natin for ventilation sa mga gilid, sa baba, dito, sa harapan. Ayun. Tapos kung worst come to worst talaga, pero tinitingnan ko naman po, ina-analyze ko yung sitwasyon. Yung humidity ng dito sa ibabaw ng fish pond at humidity doon ng gilid ng fish pond halos parehas lang naman yan. Ang lapit lang, meters lang naman diferensya. So I think it's just almost the same So talagang nasa panahon talaga. So ayun, tingin ko hindi naman ganun kalaking factor ang magagawa nung dahil nasa tubig tayo Mahirap lang talagang gawin. Mahirap lang pong gawin dahil syempre tingnan niyo po yung pagwe-welding, pagbabaon ng pundasyon medyo nahirapan kami. Sila pala. Pero ayan, andyan na. Wala nang atrasan to. Tuloy-tuloy na to. Pero ayan, thank you so much sa mga sumuporta. 1,300 na kaagad tayo subscribers. So ayan, thank you so much po. Sana masubaybayan nyo rin yung aming mga adventure. Hindi lang po dito sa yung mga kalapate adventure. Siguro in the future, baka yung biyahe, diba, gawin nating masaya. Yung pagtotos, basta mayroon po akong mga naiisip para hindi naman puro lang ganon kalapati araw-araw na nakikita ninyo. Nandyan may kalapati, singitan natin ang good vibes, diba? Siyempre may mga darating na naman tayong kalapating maganda. Ayan. So ayan, final na, magkakaroon tayo ng buti na lang may mga kaibigan tayo. Ayan, ang nagsabi niyan sa akin ay si Brother Arman na nagkakalapati din from Nabotas ba? Tama ba, ka-farmer? So ayun, sabi niya, ka-farmer, mas maganda yung cock at hen section, nagkikitaan sila pero hindi nagpapang-abot. Kumbaga divided by the mesh wire. Ayan, steel matting pero nagkikitaan sila. So nga sabi ko maganda hen at cock. Tapos and then yung breeder na syempre. So ito mangyayari, ang breeder natin ay flyer. Ito ang magiging breeder. Yun, dalawa dito magkasunod. Kulang tayo ng isang brace para sa division. Kaya naman i-adjust. Ay, dito nahulog si Kongkong, muntik nang mabuwal yung yung ugat ayun Mother de Agua yan mga farmer. Tingnan nyo naman kung gaano karami yung Mother de Agua natin. Puro Mother de Agua dati. Hindi mo makikita yung kabila. Pagka pumasok ka dito nun, ay talagang kailangan mong lumusot. Napakasukal. Pero yan, napagkakitaan natin yan. Mother de Agua. Antay lang natin yung ating mga materyales. Ang papalaban tayo Lupit ang posisyonan ngayon Ayan, si Naniki hinatak muna ni Bebe, may pinapagawa yata. Tatanim-tanim siya ng mga gulay, mga paso dito. Tama nga naman, daming buto ng pechay doon, tsaka mustasa.
Loko to si Poroy. Naasar si Dexter. Uy. Ayun na, balik na tayo. We are back. Tuloy ng pagpintura pala ng dalawa, kabilaan. Andiyan na yung gamit, Jun, just in case na kailangan mo na. Full weld sila. Kumbaga sa ano talagang tinitibayan. Ayun na. Shoutout pala kay Randy Meneses. Ayan, maraming salamat sa iyo, ka-farmer. Excited na ako, totoo lang. Pinanood ko uli yung mga vlog ni na Master Pogi at Reggie Cruz at Ex Machina. Yun yung mahirap talaga pag ano no, yung sungkit-sungkit eh. Kaya nga sana sabi ko mano, kaya lang ayaw naman ni Junjun gawa ng mahirap daw mag-welding na may pintura. Oo, hindi nag-aapoy tsaka hindi ano. Pero sa bulsa bokong mayroon ding bato. Wala. Kasi lagi kami tirador eh. Walang bato. Wala mo ano yan. Ngeni ala. Malay mo. Sumugod yung China dito. May panlaban no kong tirador. Kumakay sa ista mo. Di yung malaki. Meron dyan. Na? Yung malaking ano. Nung bata ako, asintado ako sa tirador. Lagi din ako sa liig naman. Nakasabi lagi yan. Tirador ko na yan. Dito. Naandyan lagi yun. Ang laki. No? Kasi meron ng maliliit uli na isda. Kaya gustong gusto nila. Walang mata. Tinitira nila. Sabado na. Buti sana kung kinakain lahat sana no. O kung mata lang ang kinakain, ilang mata ang kakainin niya bago mabusog. Ayan na, ito na. Darating na yung mga ano natin. Ang kulang dito, tubular. Na, may tubo pa naman ano. Kompleto na yung tubo. Tubular ang kunulang. Ayan, marami po ang dumating. Ang mga bakal ay tubular, C-Parlings 2x3. Sana tama na. Madugo-dugo na yung ano. Dugo na yung materialis. Wow. Buti nga ito, ipa-flat bar na lang natin. Medyo nakatipid tayo dito. Okay, nag-aano na pala si Junjun ng ano, angle bar oh. Angular. Ayun. Ayun oh. Yun yung hamba. Yan ay magpapatibay. Tapos dito yan na, counting push na lang tayo 4,000 watch hours na. Salamat po ng marami. Talagang matagal gawin, gawa ng puro welding. Pagpasok mo dito sa pinto,
ito na yung lagayan ng mga pagkain. Kakaroon tayo ng lababo, maliit na lamesa, cabinet, lagayan ng mga supplements at pagkain nila. Ayan. Maluwag na to, 6 feet. Ginagawa ni Junjun, mga hamba na, tapos ano ng pinto, siyempre sliding. Yan na yung pinaka ano, dito mo ilalagay Jun, hamba no, tapos yung pinto niyan, bagay ano na lang. Yan. Oo nga. Pinto. Nasaan ang pintuan yan? Tatanong ko kasi kung paano yung pinto niya. Iniaatras o... Hindi ba pwedeng sagad doon? Pwede rin. O magkakaproblema tayo sa mga ano? O i-adjust mo ng kaunti. Ilapit mo ng kaunti doon. Dito banda yung pinto. Oo. Kung dito, kasi ang inaano ko baka magamit pa natin yung side eh. Lagyan mo pa ng perch, di ba? Kaya kung nakasagad tayo dito, mas maganda. Ginaganon mo na lang yung pinto. Oh. yung side ng mga ano, no? Oo. Pwede rin yung Oo. Rest ano ba tawag doon? Yung parang pavilang na ano, 'di ba? Tingnan natin kung gaano kagaling. Di mo lang inasinta bina. Oh. Oh, la. Di natakot sa iyo. Niyaya lepitan. Ay! Telakon na mo. Kala ko sharpshooter. Laki oh. Dapat dito ka na oh sa kubo. Alam kong hindi tatamaan eh. Okay lang sana kung kumakain ng buo eh no. Mata lang ang kinukuha eh. Oo. Marami kasing maliliit na isda dyan sa ibabaw. Dyan sa may kangkungan. Nandyan yung mga maliliit na isda. Ayun na. Ayun pala. Oh. Ano papa yan? Pinutol nga no? May hila pa kaya yon? Oo, 2 metros na lang yun. Delikado yan ah. Kaya kayong dalhin yan? Ha? Nakakakabay yung inapak niya.
Sabayan na. So lahat ng division magkaka-angle bar. Okay na tayo. 6, 12, 6, 6, 12, 12, 6. Yan po ang magiging ano natin, division. 6, 12, 6, 6, 12, 12, 6. Lalagay yata ng ano na. Dito bubuuin na yung pinaka ano, mga tubular. Ayan na, oh. Yung flat bar, okay na tayo. Approve na. Andyan na. 50 piraso, 270 ang isa. So mas matipid. Mas matibay pa. Pinturahan lang natin ng primer. Alagaan lang sa pintura, magtatagal yan. Yung flooring lang ay yung ano na lang nito. Yung mga puting kailangan mabalot ng semento pagka mabuhusan, pagka nagano tayo, nagpatuyo. Tagal-tagal dito, daming paan nito. Ayan, no? Half moon. .5 yan yun. 0.5 din ba yung una mong binili? Pinabili? Ay, 1.5? 1.5 na? Oo. Pero yung linagay dun sa bahay 2.0 yun. Kapal na ba? Kapal na rin naman. Ito na yung halos pagka gusto mo makapal. Ito na yung ginaano nila. Saktong sakto. Hindi pwedeng dire-diretso yan dyan. Ano no? Malulusaw. Yun, kailangan talaga. Ano? Manipis. Purong bakal. Kaya mong mabilisan lang, no? Tutok lang. Oh. Gimana? Oh, may pwede manakbog eh.
Ay. Apa niya na wala ba? Halaan talaga ano lang. Galvanize. Ito galvanize yan. Ganyan. Pag sinabing galvanize, iba rin ang pagka-metal, no? Ah. Hindi masyadong karablan ng kalawang kagad. Mm. Oh. Ayun na, oh. Balikan natin ito bago tayo nagtapos at matapos ngayong araw. Oh. Ayun na, nadugtong na talaga. Galing, ah. Ayos na. Tapos tuloy-tuloy na ang pagpipintura. Siyempre kailangan nating pinturahan yan bago natin lagyan ng tabla. Pinakamaganda daw na ilagay dyan ay ano na, yung plywood, marine plywood na makapal. Ayun, naglagay pa sila dito ng isa pa. Okay. Wala pa. Dito, lalagay pa sila ng isa dyan. Okay na din. Ang patibay din, hindi natatanggalan. Nagpuputol ka lang muna, Nel. May cut off tayo, ha. Ay, mas maganda na yung cutting disc na. Sabi ko kay Junjun kung kaya na yung pintuan, yung nasa loob siya, nakapalaman yung pintuan, tapos pag gusto mo pumasok, hihilahin mo, papasok sa loob. Diba? May gulong lang yun, diretso, papasok sa loob. Ganun. Para hindi na yung... Pero pwede rin naman, sabi ko, kung depende, kung baka mahirapan sila, wag na. Pwede naman yung nasa ano na lang. Pero kung makakaya yung nasa loob siya, mas magandang tingnan kasi nakadiretso na lang po yung division. Itulak na lang, lalagyan na lang namin ng magnet na magandang magnet para pag tinulak mo, pak, didiretso lang ganon. Wala, lagyan pa rin natin siguro ng kahit lock lang na ganon, pero at least pag tinulak mo, tok, hindi didikit na siya. Ganon na lang, kahit di na siguro magnet, okay na yun eh. Hindi pala ganun kadali magano, no? Imagine ko yung trabaho. Sabi ko matagal pa ito. More than a month pa to bago matapos, plus yung accessories. Nag-send na nga ako kay Papayam ng yung cage. Design ng cage na gusto ko. Kahoy din po ang gusto kong cage para ako magandang tingnan kasi syempre kung iba-vlog mo din para naman, 'di ba? Maganda po pag puro kahoy. Mas komportable talaga yung ibon. Tapos colony na lang para nabubuksan mo, just pag may inakay na sila, nakaka na yung mga ibon, yung breeders nakakalipad na kapag paaraw na sila. So hindi lang nasa kulungan.
Ganun ang aking naisip na magandang design. Nakikita ko kasi sa ibang bansa ganun eh. yung pagka-pair na sila, kaya may itlog na, pwede mo nang buksan ano. Kasi yun na yun, babalik-balik na lang doon. Di na yun maghahalo-halo. Di na kumbaga hindi na mag-chicks. Ipares na sila eh. Ano? Medyo mahaba talaga. Ayan, thank you pala ulit sa mga sumuporta. Ayan, 1-3 na. Ang bilis, mabilis po. So ayan, maraming pong salamat. Tapos na naman tayo bukas uli. Ayan, patapos na naman ang araw. 4:30. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.